Iyo. Magandang gabi mga kapatid. And today is April 29, Wednesday for our Wednesday Bible sharing. And I know you're going to be blessed today. Pagpapalain po kayo ng Panginoon. And you will discover something about this man na siya ho ay ginamit ng malakasan ng Panginoon, no? At you will be blessed by the way the Lord deal with this man at yung word na binitawan ng Panginoon sa kanya. So I want you to stay behind and be blessed for the day. You can prepare your Bible at tayo po'y mag-aaral ng encounter ng Panginoon doon sa Gadareno sa Tagalog, no? Or the demoniac. At I would like to share to you about his life and how the Lord delivered him and how the Lord used him. Okay? So before that one, of course, we're going to worship the Lord first. Okay? Can I call Pastor Menji? Hello, good evening po ulit sa ating gawain tonight, ang ating Bible sharing. At bago po tayo bahagi na ni Pastor Joe ng word ni Lord, ay umawit muna po tayo kay Lord. Hallelujah. Let's worship the Lord. His mercy is new every morning, new every day. Great is thy faithfulness. Hallelujah. Oh, we worship you. We worship you. Hallelujah. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I long to do. I give you praise, for you are my righteousness. Let's worship. I worship you, Almighty God. There is none like you. Let's worship Him. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I long to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you. I worship you, Almighty God. There is none like you. Tunay nga po mga kapatid, ano man po yung mga pinagdadaanan natin ngayon sa buhay, kung may lungkot man tayo ngayon, kung nakakaranas ng mga takot, pangamba, ano man ang lagay ng puso natin ngayon, sumamba tayo kay Lord. Tiwala po natin lahat ng ating alalahanin sa puso. Dahil sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 7, ilagak daw po natin, ilagak natin ang ating kabalisahan, ilagak po natin yung lungkot sa puso natin sa presence ni God. Dahil sabi ng Panginoon, siya po ay nagmamalasakit sa atin. Umawit po tayo kay Lord. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. I give you praise. I give
worship you, Lord Yes, Jesus. We worship you, dear Holy Spirit. Yes, Holy We Spirit. love you forever. We We love thank you Lord. for your grace and mercy. We worship you, God. Yes, oh God. In your name, Jesus Christ, the Lord, we pray. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Okay. Magandang gabi muli sa inyong lahat, mga kapatid. At ayan, sinisid po kung nakikita ninyo ako sa sa ating live na stream sa FB. Ayan. Salamat po sa kapatid, no? Na siyang nagbigay po nitong ating stand, tripod. Salamat sa iyo, Sister Angie, for your goodness. At sa blessing na ito, no? We are now using this for God's glory. The Lord bless your life, sister. At ibalik ito ng Panginoon sa iyo, no? Okay, so ang pag-aaral po natin ngayon ay pag-aaral natin yung isang encounter ng Panginoon. Actually, last time, kung maalala po ninyo, no, I share about a person doon sa Syrophoenician woman. Actually, bago ang Panginoon pumunta sa lugar na iyon, nanggaling siya sa lugar na to, no? Sa Gerasin o Gadarin o Gergasin, no? At iba-iba yung term nila, but in this place, kung inyo pong mapapansin sa inyong mga Bibles, no? Ay katatapos lang na dumaan ng Panginoon doon sa storm. May kinalman yung storm, kung mapapansin po ninyo, no? If you can take a look sa inyong Bible sa Mark, tingnan po ninyo yung Bible niyo, no? Sa Mark chapter 5, yung aking isi-share sa inyo, but prior doon, yung sa umpisa po nun, tingnan po ninyo sandali, no? Okay? Dito yung tinawag ni Lord ang kanyang mga disipulo na sabi, punta tayo sa kabila, sabi niya. No? Punta tayo sa kabilang ibayo. At doon nila na-encounter yung storm. At I'm not going to tell you about the storm. That will be next time sa ating Bible study because there are a lot of things about that one. But pagkalipas po after Jesus calmed the storm, bumaba po sila sa lugar na to. Ang tawag niya rito sa Mark chapter 5 verse 1. So kung pwede pong buksan niyo mga Bible ninyo, please open your Bible to Mark chapter 5 verse 1. No? Sabi niya rito, they went across the lake to the region of the Gerasenes. No? Gerasenes o Gadarins. At mayroon pong iba-ibang tawag sa lugar na yun, no? But Gerasenes po sa aking binabasa, yung magamit po ko ng NIV. At ang sabi niya rito, when Jesus got out of the boat, tutuloy ko po ito, no, hanggang verse 20, a man with an evil spirit came from the tombs to meet him. This man lived in the tombs, and no one could bind him anymore, not even with a chain. Pagbaba po ng Panginoon doon sa boat, no? Pagbaba niya at maglalakad siya. Sinalubong siya ng tao ito. Hindi si Jesus lumapit, no? Kundi yung tao ito. Kung isa pinag-aaralan ko, no? Hindi kaya may connection yung storm dito sa gagawin ng Panginoon na ito, no? Dahil yung storm na yun talagang quiet, sabi ni Lord. No? Still. Kasi God is about to encounter someone who are causing something na makapag-destroy sa kanila. So, I don't think there's a connection, but I see it na may connection ito, no? But, makita natin ang tao ito, sabi niya, a man who lived with tombs, ang nakakita sa Panginoon, no? Ang sumalubong sa kanya. Okay? So, sabi rito, okay, babasahin ko po sa inyo po sa Tagalog, no? Okay? At, okay? So, sabi ni Pastor Menchi, pinuturo sa akin yung Bible. Tagalog daw, mga kapatid. Okay, to you, my friends, following in English, please follow along. I'm reading Mark chapter 5, verse 1 to 20. If you know the story, it's great. But if not, sa inyo pong mga bagong makapakinig nito, babasahin ko po sa Tagalog, no? Marcos chapter 5 verse 1 to 20. Pakinggan po ninyo ito kasi ito po ay magbibigay sa inyo ng malaking pag-ibig sa Panginoon. Ano yung bakit ko nabanggit yan? Kasi trinase ko yung lugar na to na pinuntahan ng Panginoon, no? Halos ito lang yung event na nakita ko na ginawa niya sa lugar na to.
kung ayan po ang Sea of Galilee, si Lord ay sumakay siya sa bangka, papunta siya sa Gerasenes, no? At doon sinalubong nga siya ng storm. Habang natutulog sila doon sa boat, no? Sinalubong sila. At pagkatapos nito, umalis uli si Lord. Umalis uli. Dahil pinaalis sila, sabi ng iba marahil. But I think, because of this man, no? Para bang, naalala niyo si Zacchaeus, I come for you. I come for you. At talagang makikita natin ang malalim na pag-ibig ng Panginoon, no? Yung mga neglected, yung mga hindi na pinapansin, God cared for them. At nagkikare talaga ang Panginoon. At makikita niyo po sa tao ito, no? Mark chapter 5, verse 1 to 20. So, babasahin ko pong muli, ano? Sa Tagalog. Pero, sundan niyo lang po ako. Babasahin ko medyo mabilis, no? So, sabi niya ho rito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay dumating sa kabilang ibayo sa lupain ng mga Geraseno o Heraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya isinulubong na isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ang lalaking ito'y nakatira sa mga libingan. Hindi siya maigapos. Kahit tanikala pa ang gamitin. Hindi na igapos ng taong ito. Nakita na po kayo ng taong inaalihan ng demonyo. Di ba? Grabe sila, di ba? Ako naka-encounter na kami niyan minsan. Talagang malakas po sila. No? Kasi hindi na sila yan. Sila ay inaalihan ng demonyo. No? Ang taong ito ay mas matindi. Kasi sabi niya rito, ang taong ito ay natutulog sa libingan o sa nitso, sementeryo, na natutulog. At dahil sinapian siya, sabi niya rito, walang makagapos sa kanya. Kahit tanikali pang gamitin. Bagamat madalas siyang gapusin ng tanikala. Tanikala, kapatid, bakal yan, no? Tanikala sa kamay at paa, nilalagot lamang niyang mga ito. Grabe po, no? Superpower. May power siya. Wala nang makapigil sa kanya. Araw at gabi, nagsisisigaw siya sa libingan at sa kabundukan. Grabe po ito, no? Kung ito'y kapitbahay mo, ewan ko kung makakatulog ka. Umihiyaw ng gabi. Natutulog sa sementeryo. At can you imagine yung kanyang kalagayan, no? At sabi na rito, at sinusugatan din niya ng matalas na bato ang kanyang sarili, no? Sinusugatan niya ng bato ang kanyang sarili. So, explain ko po yan mamaya, no? Alam niyo po ba talaga na ang taong possessed ng demon, i-destroy ng demon yung tao niya. Yan po ang nakalagay ng, sabi sa Bible, sa John chapter 10, verse 10. Ang sabi niya, the thief come to steal, kill, and destroy, no? Yan lang talaga ang misyon ng evil o ni Satanas, no? To steal niya yung kapayapaan mo o yung maayos na buhay mo o yung matiwasay mong isip, matiwasay mong puso, kukunin niya. Sabi niya, steal, kill. Tatanggalin niya ang pag-asa mo. Pag-asa mo. At pag natanggal niya ang pag-asa mo, naniwang yung mga grabing na hindi kaya yung depression o yung oppression na sabi na over-oppress, ang ginagawa nila, papatiwakal na, di ba? Hindi na kasi nila control yung kanilang isip. Somebody's controlling them, no? Sobra na sa oppression yung inaabot nila. And this person is deceived, no? About to destroy yung kanyang body. Sinusugatan yung katawan niya. Nakita mo po kayo, sumusugat ng sariling katawan. Wala pong taong susugatan mong katawan mo. Di ba? Mahal natin katawan natin. Why this person sinusugatan yung sarili niya? No one will do that one. Unless somebody is telling you to do that one. Or you cannot control yung thoughts mo. O hindi mo na makontrol yung pag-iisip mo. Somebody is dictating to you many things. Kaya, sabi, hindi niya na-control ang sarili niya. No one can control him. He was controlled by demons. No? Sabi ng verse 5, verse 6, malayo pa'y natanaw na nito si Jesus. Patakbo itong lumapit at lumuhod sa harapan niya. Sumigaw siya ng malakas, Jesus! Anak ng katastasang Diyos, anong pakay mo sa akin? Kaya alam natin, kapatid, no? Talagang sinadya ni Jesus siya. Okay. May pag-ibig si Lord sa tao ito. Kahit na dumaan pa si Lord sa bagyo. At kung titanin niyo po yung madinaanan ni Lord, dumaan lang siya dito tapos umalis na siya. Talagang pakay ni Lord ang tao ito. May mission si Lord. Palayan ang taong ito. Na oppressed, depressed, nandun na sa kanya lahat, no? Sabi nga nila, may progression daw po yan, no? Simula ka sa stress, tapos hanggang sa maging
depressed, hanggang sa maging oppressed, hanggang sa maging possessed. So parang ganong stages daw, no? Umpisa ka lang na-stress ka, maya-maya nadidepress ka na, maya-maya hindi ka na-depress, na-oppress ka na, in-oppress ka na ng diablo. And then hanggang sa possess ka niya. Pag wala ka na talaga, bumigay ka na, possess ka na niya. No? So yun ang gawain ng diablo. This man is possessed by demon. Hindi niya nakontrolado sa sarili niya. Pero sabi niya rito, sinadya siya ng Panginoon, sabi niya rito. At sabi niya, sabi niya, sumigaw siya ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taasan Diyos, anong pakay mo sa akin? Ipangako mo sa ngalan ng Diyos na hindi mo ako pahirapan. Sinabi niya ito sapagkat inutos ni Jesus, masamang espiritu lumabas ka sa tao ito. Talagang pakay po ng Panginoon. Sadya po talaga na palayasin ni Lord yung masamang espiritu na ito. Kaya sabi niya rito, nakiusap yung masamang espiritu. Tandaan po ninyo, God is the Father of Spirit. No? Everybody must bow to Him. All spirit, everything. Everybody must bow. At kahit masamang espiritu, alam niyo po ba na si Satan is reporting to God. No? Nagre-report siya. He must bow to God. They must report to God. No? They are still subject sa kapangyarihan ng Panginoon. No? At kaya dito sumalubong siya. Anong pakay mo sa akin? Pangako mo sa Diyos na hindi mo ko pahirapan. At dahil sinabi ni Jesus na masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, anong pangalan mo? Legion, sa English, Legion. Sapagkat marami kami. Okay? Marami sila. Pero isa lang spokesman, no? Isa lang nagsasalita. Pero yung pala laman nun. Napakaraming demonyo, no? So may speaker sila. Batalyon, sabi niya. Nakiusap siya kay Jesus na huwag siyang palayasin sa lugar na yun. Samantala, sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. Nagmakawa kay Jesus ang masasamang espiritu. Ayan, pinakita ng marami sila, no? Papasukin mo na lang kami, sabi niya, sa mga baboy. Pinahintulutan sila, kaya't lumabas nga sa lalaki ang masamang espiritu at pumasok sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000. 2,000. Can you imagine? 2,000. Na'y nagtakbuhan sa gilid ng matarik na bangin hanggang sa nahulog ang mga ito sa lawa at nalunod. Tumakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan ng baboy at ibinalita sa bayan at karatig puok ang pangyari. Isipin mo nga naman, 2,000 na baboy nag-suicide. Eh talagang news yun, no? At ang mga alamin ang nangyari, paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking dating sinasapian ng demonyo, nakaupo ito. Nakadamit na ng matino, maayos. At na ang isip at sila natakot. Baliktad, no? Dapat nga masaya sila, no? Dahil maayos na siya. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa dating sinapian ng demonyo at sa mga baboy. Dahil dito nakiusap ang mga tao kay Jesus na umalis siya sa kanilang lupain. Nang pasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang dating sinasapian ng mga demonyo na siya'y isama niya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip, sinabi niya sa lalaki, umuwi ka na. At sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon. At kung paano siya nahabag sa iyo. Umalis ang lalaki at ipinamalita sa buong Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus at namangha ang lahat ng nakarinig noon. Okay? So, makita po ninyo rito, from doon sa nilakaran ng Panginoon, from that storm, talagang napansin natin, no? Kung babasahin niyo po yung bago yung chapter 5, may malaking unos na dumating sa kanila. Ang aking pong sapantahan dyan ay talagang siguro alam ng mga demonyo na darating si Jesus at pakay niya ang taong ito. Kaya doon pa lang sa storm, hinahadlangan na nila ang Panginoon. Pero sinabi na pa ng quiet, sabi nila. Stop. Walang makakapigil. I'm going to deliver this man. At kaya nga, pagbaba ni Lord, sumalubong. Alam mo nyo na, no? Alam nyo na sila yun. Pumipigil sa Panginoon nung si Lord ay nasa bangka pa lang. At pag sabi nila ganun, tinan nyo po yung pagbanggit nila kay Jesus. Sabi nila,
malayo pa, sabi niya to, sa verse 6, malayo pa natanaw na nito si Jesus. Patakbo itong lumapit at lumuhod sa harapan niya. Sumigaw ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos. Anak ng kataas-taasang Diyos. Alam niyo po ba, pinakirit dito ang pagiging divine ni Jesus o yung kanyang katangian bilang anak ng Diyos, no? Lahat po tayo anak ng Diyos. Pero si Jesus po ang bugtong na anak ng Diyos, no? Pinakirita rito ng demon na ito na si Jesus ay may power over him. Kaya ganun na lang ang kanyang pangingilabot. Siya na ang nakiusap. Siya na ang tumakbo kay Jesus. Huling-huli kasi siya. Na siya yung marahil nag-i-stop kay Lord, no? Na makarating sa lugar na yun. Kaya pagdating niya doon, sabi sa kanya ng Lord, malayo pa lang kasi inutusan na ni Lord eh. Umalis ka sa taong yan. Malayo pa lang si Lord. Nakita pa lang ni Lord. Umalis ka sa taong yan. Jesus has the power over everything. Basahin niyo po yan sa Philippians, no? Chapter 2, verse 11 yata yun, no? Sabi niyo doon. Basahin ko po sa inyo sandali, no? Para magkaroon po kayo ng knowledge o kaalaman. Philippians chapter 2, verse 11. Sabi niya rito, verse 10 muna, no? Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at sa ilalim ng lupa. Lahat-lahat, no? At ang lahat ay magpapayag na si Jesus Kristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Makita niyo po ang kapangyarihan talaga ng Panginoon, no? Everyone must bow to Jesus. Kaya lahat po ng mga demonyo, they need to bow to Jesus. At ang tao pong ito na iniligtas ng Panginoon, ang tao pong ito ay inaalihan ng demonyo, no? Tandaan po ninyo mga kapatid, create tayo ni Lord, sabi nga ng Bible, no? If the Son has set you free, you are free. You are free. Ibig sabihin, pinalaya ni Lord ang iyong kaisipan, ang iyong puso sa mga kapaitan o mga oppression o mga depression. Yan ang kailangan kung bakit siya pumunta rito para mabuhay kang malaya. Malaya. Karaniwan, gusto ng Panginoon, ikaw ay malaya sa iyong isip. Amen? Yung walang mo. Okay lang po yung tayo kumisan ay napabahala, sarili po natin yun, no? Pero yung may nakikialam sa isipan mo, ayaw ng Panginoon yun. Kasi pag pinakialam ang kakapatid sa iniisip mo, ibig sabihin, kaya nga nakakaawa po ang taong nakakita na po kayo ng isang taong depressed. Ibig sabihin nito, no? Yung isang tao hindi niya control yung sarili niya. Hindi niya control yung kanyang kaisipan. Ang tawag po doon ay depressed, no? Somebody is, sabi nga nila, may naririnig akong boses. May naririnig akong nagsasalita sa akin, nagsasabi sa akin, tumalong ka na, makamatay ka. Ay, hindi po sa Diyos yun. At hindi yun sarili niya yun. Tsak mong hindi tsak yun sa kanya. Hindi siya yun, no? At hindi rin sabi ng mga brain expert, no? Yung mga nag-aaral dalubhasa sa, sabi nila, sa mga nag-aaral neurology, na yun ay parang may problema sila sa kanilang isip. Kailangan, mayroon silang mental problem. But I believe most of the mental problem really are oppression, no? Bagamat mayroon ding problema doon, no? Sa scientific, hindi natin binabaliwala yun. But sometimes depression, unahin niyo muna yung kagaling-galing sa Panginoon, no? Kasi I do believe na bawat tao sa mundo ito ay binigyan ng kapasidad ni Lord na maging malaya sa kanyang kaisipan. At ayaw ng Lord na may nakikialam sa iyo. Kaya nga sabi ng Bible, He come to set us free. Kaya I believe na gusto ng Lord malaya yung ating isip. Matiwasay ka lagi. Meron kang peace of mind. Peace of mind. At yun ang talaga ang mission ng Panginoon. For you to have that peace of mind. But pag may nakialam sa iyo, the only one who can deliver us is the Lord. Kaya siya po ang pwedeng magpalaya sa atin, no? Kung sa inyo pong inaakala, ako naman brother, medyo may point ka dyan, sa totoo lang. Kung minsan napipil ko nga yung oppression na yan eh. Hindi ko lang alam, kung minsan de-depress ako. Mamaya ako mananalangin tayo, no? We will pray for the Lord na kung mayroon po kayong mga feeling na ganyan, para bang minsan
walang-wala, ang saya mo, bigla ka na lang madadown. Parang hindi ka okay. Where does that come from? No? Di ba ang Diyos ay Diyos ng kagalakan? Ba't bigla ka nalungkot nang wala na lang? Baka may nakikialam. No? At sometimes the devil really interferes sa ating buhay. No? Kasi isa lang po ang kanyang misyon. Isa lang ang misyon ng Diablo sa mundong ito. At alam natin marami siyang demonyo na kampo. No? At ang mission niya, sabi ng 1 Gis, the thief, ang tawag sa kanya, magnanakaw. No? The thief comes to steal, kill, and destroy. Ibig sabihin ng steal, tatanggalin niya lahat ng kabutihan sa iyo, lahat ng maayos sa iyo o magandang pag-uugali, at tatanggalin niya yung magandang puso sa iyo o katiwasayan ng isip, nanakawin niya. Lahat ng bagay na maganda at kapuri-puri nanakawin niya. Hindi lang yan. Pagka nakawin niya, ito na, he will kill you. Literally, he can kill you, no? Pero alam ko, iningatan ka ng Diyos. Pero ang papatay niya karaniwan sa mga tao, no? Yung kanilang pag-asa. Tinatanggal niya ang pag-asa sa tao. Kasi tandaan po niyo, pag natanggal mo ang pag-asa sa isang tao, parang tinanggal mo na yung buhay niya. No? At yan po, maraming suicidal, ganyan po ang buhay nila, no? Wala nang mga hope, wala na silang pag-asa sa buhay, kaya papakamatay na lang, no? Kaya pag diniktan siya, pakamatay ka na! Papakamatay po yun, no? Kaya nga, itong tao pong ito ay nandun siya. Sabi niya dyan, siya ay matindi ang kanyang kalagayan, no? Sumisigaw ito sa gabi, nakatira sa libingan. Naka-imagine po kayo, naka-encounter kayo gano'n, nakatira sa libingan, araw-araw na doon natutulog, o baka hindi natutulog, sa gabi kasi sumisigaw eh. Kung kailan gabi, doon gising. At sumisigaw. Tapos, pag di mo sa umaga, sinusugatan niya ang kanyang katawan. Okay, kung nakita po ngayon ng taong ganyan, sabi na, ay, kawawa naman tao yun, siguro mayroon siyang problema. Hindi kaya, may problema siya spiritually. At kailangan niya rin si Jesus. No? Ito pong taong ito ay ganun kanyang kalagayan. Araw-araw sumisigaw. Marahil mabaho na siya, marumi siya, at wala na siyang ayos. Kulang na lang siguro. Marahil biyaya lang ng Diyos na hindi magawa ng demonyo na dinidikta siya, pakamatay ka na, pakamatay ka na. Marahil sa dami ng demonyong nasa kanya, no? Pakamatay ka na, pero meron pa siyang will. Tandaan niyo po, hanggat huwag niyo pong bibitawan yung inyong will, no? Huwag niyong ibibitaw yan sa kaaway. Yung susuko ka sa kaaway. Sige, kung anong gusto mo, mangyari na. I believe na mayroon pang naiwang will ang taong ito. Sabi niya, siguro sinusugatan niya. Gusto ko bang lumaya? Pero mamaya, babalik na naman yung matot sa kanya. Oppressed kasi. Possessed ng demon, no? At marahil yun na lang naiiwan sa kanya na pag-asa niya. Yung kanyang, pag nagkakaroon siya ng malay, sabi niya, I want to be free. Kaya lang maya-maya, balik na naman yung oppression sa kanya. Dahil siya ay possessed ng demon. So, nung dumating si Lord sa lugar na yun, sabi niya rito, no? Lumayas ka sa tao yun. Umalis ka dyan. Masamang espiritu. Inutusan na, malayo pa lang. Kaya nagmamadali. Alam mo, sabi, tingnan niyo po ito, no? Sabi po ng Mark chapter 5, sabi niya rito, malayo pa natanaw na nung demonyo si Jesus, o nung mga demonyo, no? At patakbos itong lumapit at lumuhod. Wow, kay Jesus, no? At sabi niya, ipangako mo sa akin. Anak ng Diyos, ipangako mo sa akin. Sabi niya, na hindi mo ako pahirapan. Ito po kasi mga demonyo, may kinakatakotang lugar ito. Ang tawag doon ay abyss o yung bottomless pit. Basahin niyo lang po yun sa Pahayag, chapter 9, verse 1. Nakakapangilabot yung lugar na yun sa kanila. Yun ay kanilang lugar, kulungan, no? Kulungan nila yan, yung bottomless pit. Nakakita na po kayo ng balon na walang dulo. Parang ganun, no? Abyss. No end yung buto, no? At kinakatakutan nilang ilagay sila doon. At sabi niya, God can do everything, no? Kaya nga sabi ng Panginoon sa atin, huwag po kayong matakot sa pumapatay ng katawan. Sabi ng Panginoon, matakot kayo na kaya niya ilagay yung ating kaluluwa sa impyerno. At yun po ang power talaga ng Panginoon, no? He has the power over everything. Yan po ang ating Diyos, no? Ngunit ang Diyos natin ay mapagmahal. Although He has the power over everything. Ilabas human beings, no? So sabi niya sa demonyo, sinabi ni Jesus, lumayas ka sa taong yan, at
Tinanong niya, anong pangalan mo? Salita yung demonyo. Batalyon. Batalyon. Alam niyo po ang issue nun? Legion. Thousands. No? At alam natin kung ilan yung bilang. Kasi yung pinasukan nila, baboy. No? 2,000 na baboy. Sabi nila, imbis na sabi natakot sila kay Jesus, nakiusap din sila kay Jesus. Talaga nakikiusap sila. No? Nakiusap sila kay Jesus na huwag silang palayasin sa lugar na yon. Ibig sabihin talagang marahil, yun ay kuta nila yung God, Gerasin na yan. No? Marahil, hindi natin alam kung anong history niyan, but kuta nila yung lugar na yun. Huwag daw silang palayasin sa lugar na yun. Pwede kasi. At sabi na, papasukin mo na lamang kami sa mga baboy. No? Sabi nila, pinahintulutan sila ni Jesus kaya't lumabas sa lalaki ang masamang espiritu at pumasok sa mga baboy. So, yung demonyo, nung umalis ito, ay pumunta sa mga baboy. At ang sabi ng verse 13, pinahintulutan sila ni Jesus na lumabas nga sa lalaki ang masamang espiritu at pumasok sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay nagtakbuhan sa gilid ng matarik na bangin hanggang sa mahulog ang mga ito sa lawa at nalunod. At yung pong mga baboy na ito, nalunod, 2,000 sila sa dami. Kung minsan nag-iisip ako bakit kaya doon nila piniling pumunta, no? Itong mga demonyo. Bagamat ayaw talaga nila doon sa ayaw nila doon na palisin sila sa lugar. Pero nakita sila ng mga baboy. Pinili nilang puntahan, baboy. Hindi lang yung sheep. Marami rin naman sa lugar na yun, no? Pero pinili nila baboy. Bakit kaya? Kung minsan isipin natin, ang baboy kasi laging marumihan. Kahit saan mo siya ilagay, kahit balutan mo yan ng magandang damit, tatampisaw pa rin, hanap yan ng putik, no? Marumi. Yan kasi ang gawain ng baboy, no? At marahil pinili nila yan, marumi kasi. Sa Israel kasi, hindi ko pa sinasabi na huwag kayo kumain, no? O kaya, turing ninyong marumi. Sa Bible kasi, binanggit na ang baboy ay unclean, no? Marahil alam nilang unclean ito, yun ang pinili nilang puntahan, no? Marumi kasi. Doon sila pumunta. At alam natin na ang gustong panahanan ng mga demonyong ito ay laging marumi, no? Hindi natin alam kung ano nangyari sa taong ito, pero siya ay pinasukan ng demonyong ito. Okay. Sabi rito, samantalang sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain, nagmakaawa kay Jesus ang masamang espiritu. Papasukin mo lamang kami sa mga baboy. Pinahintulutan sila at lumabas na sa lalaki ang masamang espiritu at pumasok sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay nagtakbuhan sa gilid ng matarik na bangin hanggang sa nahulog ang mga ito sa lawa at nalunod. At nakita ito ng mga tao, no? Nakita nila nung lumabas ang demonyo sa taong ito. Grabe, 2,000. Ito po ay pagkatapos ito ni Lord na gumawa ng miracle at yung mga tao ay actually nakaka-feel na si Lord ng opposition dito. Kung maalala niyo, sinero ko sa inyo last time doon sa babaeng Kananaynita. Inuupos na kasi nila si Lord, no? So si Lord ay talagang umargano ng mga lugar na mapupuntahan niya. At ang lugar na ito ng Gadareno, marahil hindi pa tapos sabi ni Lord, pumunta tayo sa kabilang ibayo. Yun lang yung sinasabi para magpagaling siya. At dito nga yung taong ito ay nakita ni Lord na kailangan niyang palayain. Kaya pinalaya niya ang taong ito. At magsimula nung time na sa merito, tumakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan ng baboy at binalita sa bayan ng karatigpog ang mga pangyayari. Kaya ang mga tao ay nagpuntahan doon upang alamin ang nangyari at nakita nila. Pagpunta nila doon, nakita nila yung mga baboy, ang dami, 2,000 patay. Nalunod, no? Tapos nakita nila yung tao. Yung sumisigaw sa gabi. Takot na takot nga silang dumaan doon eh. Takot na takot nga silang puntahan yung lugar na yun eh. Dahil kilala nila yung taong yan. Sumisigaw every night. Pag pilang madilim, doon sumisigaw. Doon humihiyak. Tapos pagdating mo ng umaga, tanghali, kita nila, sinusugatan yung kanyang sarili. Marahil, hindi ko na ipapakita yung expression ng mukha. Siguro, imagine nyo na lang, no? That's his situation. Pero nung dumating yung mga tao, nabangha sila. Iba na ang mukha niya.
maliwalas na, maayos, nakadamit na, maliwalas na yung kanyang kaisipan. Nakakausap na siya ng maayos. Ito ba yung taong ito? Na dati di ba yan yung hindi nga tayo makadaan dyan, no? Maayos na siya sa kanyang sarili at naipangitian pa sa atin. Alam niyo po, ito po ang isang bagay, kapatid, no? Pag si Lord ang nanguna sa buhay mo, sabi nga ng Bible, no? Pag ikaw ay pinalaya ng anak ng Diyos, tunay nga na malaya ka na. Lalaya ka. Kaya nga, ang ating panalangin lagi sa mga tao, no? Especially yung mga karaniwan po kasi, no? Kasi ako po yung nagpapastor. Karaniwan ng mga nakakausap ko na humingi ng prayer, mostly sa kanila ay walang kalayaan yung kanilang kaisipan. Sometimes, many of them are depressed. May nakikialam sa kanila. Kaya alam niyo po, pag sila'y lumaya, makita niyo po ang aliwalas ng mukha nila. Ang aliwalas. Alam niyo po, yun po ang ginagawa ng Panginoon. Palayain. Di ba? Ang sarap nang walang nakikialam sa iniisip mo. Walang nakikialam sa iyo. Walang nakikialam sa puso mo. Sa iniisip mo. Alam mo, gustong gawin ng diablo, lagyan ka ng mga dumi at masamang kaisipan. Yan ang kanyang gawain, no? Para makuha niya yung kagalakan sa iyo. Kaya huwag po kayong pumayag, no? Kaya, karaniwan nga, sabi nga ng Bible, no? Bantayan natin yung ating iniisip lagi. Kasi pwedeng gawing playground yan, ng kaaway, no? Sabi niya, be transformed, sabi ng Bible, by the renewing of your mind. Importante po kasi yung mind natin para daw malaman natin yung kalooban ng Diyos. Alam niyo, pag maayos pang isip ninyo, o yung maaliwalas, ibig sabihin, no? Malalaman mo kalooban ng Diyos. Maintindihan mo. Pero pag ang dami mong iniisip, punong-puno ka ng kaguluhan, punong-puno ka ng something inside, di ba hindi ako mag-isip na maayos? Parang lumipas sa'yo yung maghapon na wala nangyari sa buhay mo. Kasi, ano ba yung nangyari sa akin? Okay ako kanina, masaya ako, tapos bigla na namang nawala. We will pray. We will pray na ang Panginoon bigyan kanya ng matiwasay na puso, no? Alam niyo po, ibig sabihin ng matiwasay na puso? Kung minsan kahit kulang tayo, nakangiti pa rin tayo. Kung minsan nasa sitwasyon ka na mahirap, masaya ka pa rin. Yan po yung sabihin ng matiwasay na puso, no? At ginagawa mo ng Panginoon yan. At itong taong ito, bumalik sa katigawan. Yung kanyang buhay. Ang aliwalas niya na. Maayos na siya. Wow! What a miracle, what a deliverance na ginawa ni Lord. Tunay na kalayaan. At kaya tingnan niyo po yung nangyari rito. At ito po yung napakaganda, yung dulo po nito, no? Sabi rito, verse 70, dahil dito, sabi niya sa verse 18, no? Nang pasakay na si Jesus, kasi nung pinagaling ni Lord yung taong ito, aalis na siya. Sabi ni Lord sa kanya, nang pasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang dating sinasapian ng matimonyo na siya isama niya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Alam niyo, ako yung medyo na-amaze dito. No? Alam niyo po ba na ang Panginoon, lahat ng mga disipulo niya, sabi niya, sumunod kayo sa akin. Sama kayo sa akin. Sumama kayo. Pero ito, gustong sumama. Sabi niya, wag na. Wag na. Pinigilan. Kung sino yung volunteer na gustong sumama, yun ang pinigilan. At yung ayaw sumama, sabi nun, sumunod kayo sa akin. At ginagawa pa naman yan, di ba? Sabi niya kay Pedro, follow me and I will make you fishers of men. Sinabi niya kay Mateo, at yun ay yata ho yun, no? Sabi niya, come, follow me. At nung nagbigay ng lecture si Lord sa mga gustong sumunod sa kanya, sumunod kayo sa akin at iwanan niyo lahat. Okay? At sabihin, sumunod kayo sa akin at iwanan niyo lahat kasi po kung bakit pinapasunod nga pala ng Panginoon noon kasi wala naman pong mga kotse noon, wala namang gamit na masasakyan noon nung time ng Panginoon. Kaya niya pinapasunod dahil pag hindi ka sumunod, hindi mo talaga malalaman ang katuruan niya, no? Kaya dapat sumunod ka sa kanya, sumama ka sa rabay mo kung gusto mong matuto sa kanya. Kaya sabi ni Lord, sumunod kayo sa akin at iwanan niyo lahat kung gusto niyo matuto sa kanya. Ito, gustong sumunod kay Jesus. Gusto niya, Lord, I want to follow you. I want to be with you. Sabi niya, wag na. Alam niyo po sabi ni Lord sa kanya, ganda po.
Sabi niya rito, ngunit hindi pumayag si Jesus. Itong sinabi doon sa kanya, umuwi ka na. At sabihin mo sa mga kamag-anak mo at ang lahat na ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano siya nahabag sa iyo. Wow! Sabi ni Lord, huwag na lang sumunod. Okay ka na. Okay ka na. Pwede na yung nangyari sa iyo. Maniniwala sila sa iyo sa nangyaring maganda sa buhay mo. So, umuwi ka na. At alam mo, kung minsan sabi ko nga, akala natin sa pagsunod natin kay Lord, kailangan kung minsan dapat alam mo lahat para maging isang halimbawa ka o maging patutok ka sa maraming tao sa kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Pero alam niyo po ba kung minsan, ang gusto ng Lord, yung nangyari sa buhay mo, yan ang gawin mong patotoo. Yan ang gawin mong ipayag mo para makakilala sila kay Lord. Yung kabutihan ng Lord sa'yo. Magandang patotoo yan. Kaya magbabago rin sila dahil sa'yo. No? Itong taong ito, ano pong ginawa niya? Sinunod niya sinabi ni Lord. Nung sinabi ni Lord, huwag ka nang sumunod sa akin. Huwag na. Okay ka na. Uwi ka na sa inyo. Kaya pag-uwi ng taong ito, alam niyo sabi niya rito, pag-uwi niya, umalis ang lalaki at ipinamalita sa buong Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus. Talagang pinamalita. Sino ba namang, alam niyo po, ang sarap talaga ng buhay ng isang taong malaya, no? Di ba? Yung, wow! Alam mo yung, talagang, pag pinalaya tayo ng Panginoon, talagang, you will be free. Everything is free, no? Ibig sabihin, everything is free. Yung, malaya yung isip mo. Pinakamasarap po sa lahat yun. Masarap ka matulog. Pag sinabi matutulog ka na. Kasi malaya yung isip mo. At that is situation. He has a pray. Pray yung kanyang puso. Maluwagin ka ng kalooban. Marahil. Wala pa siyang trabaho nun, no? Pero okay lang. Importante, malaya yung isip ko. Maluwag na yung puso ko, no? At yun po ang kanyang kalagayan. Kaya pinamalita niya yun. Ako yung dating yun. Ako yung nakikita yung tao. Pinamalita niya sa buong bayan na yun. At sabi niya rito, sa buong Decapolis. Tignan niyo po yung Bible niyo. Sabi yan, pinamalita niya sa Decapolis. At ang lahat ng tao sa lugar na yon ay namangha sa kanilang napakinggan. Can you imagine? Dahil sa taong ito, yung lugar na yon na Decapolis, I believe, narinig nila ang tungkol sa Panginoon. 180 degrees life. Dating sugat-sugat, magulang buhok, sumisigaw sa gabi, natutulog sa nicho, pag-araw, pag-gabi, sumisigaw. Marahil, hindi ka makalapit sa kayo, matatakot ka kasi ginagapo siya. Ngayon, nakita nila, nakaayos na ang bihis. Nakita na, nakarinig na po ko siguro kayo ng mga patotoo, no? Yung pong mga kapatid na ang buhay nila dati ay hindi nagbago, pero binago ng Panginoon. Grabe po, no? Talaga nagbago po ang kanilang mabuhay, no? At yan po ang kanyang ginawa. Pinamalita niya sa Decapolis at nakilala po ang Panginoon sa lugar na yon. Isang tao na yun ang kanyang dating buhay. Dating parang akala mo, wala na yan, pawala na yung tao yan. Pero makita mo, siya ay hinipo at pinagaling ng Panginoon. I do believe na yan pa rin ang mensahe ng Panginoon, no? Hanggang sa oras na ito. At tingnan niyo kung saan siya ginamit. Decapolis. Ano po ba ibig sabihin ng Decapolis? Kung mapasahin mo ang Bible, sabi niya yung Decapolis. Deca, ibig sabihin 10. Yung Polis, city, no? Decapolis. 10 city. Ginamit siya ng Lord sa 10 cities. Yun po ang pagkaka-translate ng Bible natin, no? Decapolis. Doon niya ipinahayag. At marami ang namangha at nakarinig sa Panginoon. From a life na kulong, depressed, oppressed, possessed. Pagsama-samahan niyo na po lahat. To a life of freedom. Free na free. Malayang malaya. At ngayon, sabi ng Panginoon, pwede kang gamitin. Sabi ng Panginoon, ipahayag mong kabutihan. At ginamit pa siyang evangelist.
Wow! Yan po ang buhay, kapatid, ng isang taong pinalaya ng Panginoong Hesus. Yung free ang kanyang puso at isip. At yan din ang mensahe ng Diyos sa ating lahat, no? Alam mo, ang layunin talaga ng Panginoon, tayo pong lahat ay lumaya, no? At may binabanggit po sa Bible, pag wala ako, sabi ng Panginoon, wala kayong magagawa. Sa 1 po yun, no? Babasahin ko po sandali sa inyo. Sabi ng Panginoon dito sa 1, chapter 15, marami po nagtatry, hindi, mental ano lang yan. Mental ano lang yan, mindset lang yan. Pero alam niyo po ba, kahit na mayayaman o kaya mo magaling siya ng mental ano, talagang kaya niya, bumibigay din pag hindi nakayanan. Alam niyo po yan, napapanood ninyo, nababasa ninyo. Hindi po lahat kaya, no? May mga bagay na hindi kaya. Mayroong mga bagay talaga na pag ang nakialam, mga ano na, outside of this world. Or mga unseen forces. Or in short, mga evil spirit, hindi mo magagawa yan ng kaya ng mental mo yan. You need ang kalayaan na nanggagaling sa Panginoon, no? At sabi ng Panginoon, hindi ninyo, wala kayong magagawa kung wala ako. Sabi niya sa John, no? Basahin ko po sa inyo. Sabi ng Panginoon dito sa 1 chapter 15, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. At sabi niya rito, no? Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo, sabi ng verse 4. Hindi magbubunga ng sangang hindi nanatili sa puso. Nanatili sa puso, sa puno, gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, siya ay magbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Pag ang tao po, wala talaga ang Panginoon, maaaring kaya mo sa ngayon. What about pag may nakialam na sa'yo? Tanungin mo, ikaw lang nakakaalam ng sarili mo. Di ba? Kung minsan, may mga thoughts tayo na alam natin, ba't parang hindi akin to ah? If you are sometimes depressed, or somebody is tampering sa iyong mind, kung minsan maraming tao talaga hinahanap na, bigyan niyo po ako ng peace of mind, peace of mind. Ako'y naniniwala, Jesus can give you the peace of mind. He can. Itong taong ito, kapatid, walang peace of mind to. Every day, shouting, pwede bang may mapalaya sa akin? Sabi ni Lord, sinasadya kita. I like to set you free. At ganun din po ang Panginoon. Even today, sabi po ng Bible, no? Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kaya, siya lang po talaga ang pwedeng magpalaya sa atin. There is nothing na what? You feel na kung minsan para kang na-oppress. Para bang sa'yo mo, parang hindi ako to. Pero nararamdaman ko parang something is happening to me. Kaya kung minsan, para lang malata nila na hindi, inaayos mo lang ang sarili mo. Pero sa totoo lang, hindi maluwag ang kaisipan mo. Baka yan ay hindi na alalahanin, kapatid, no? Kung yan ay madalas na nangyayari sa'yo, at kung minsan, kahit na magana ka, masaya ka, bigla ka na lang magkakaroon ng matinding kalungkutan at something is happening to you. Pag-aralan mo maigi, baka may nakikialam na sa'yo. No? Ang mga demonyo, ang layunin lang nila, pakialaman ka. Lalo na pag wala si Jesus sa puso mo. Pag wala si Jesus kasi, sino magtatanggol sa'yo? Pero pag nasa iyo, si Jesus, sabi niya, pag nasa iyo ako, lahat magagawa mo. You can do all things through Christ who will strengthen you. At aanyayahan kita, kapatid. Kung ikaw ay naghahanap ng peace of mind o peace of heart, tandaan mo, ang taong ito, umpisa pa lang, hindi niya mapalaya ang sarili niya. No one. Maraming mga tao, dinadanan siya. Wala, kapalaran niya na yan. Sabi nga, kapalaran niya na yan. Maraming iba, binabanggit din. Bahala na siya, siguro, pinanganak siyang kanya. Pero hindi para kay Jesus. Talagang sinadya siya. Sabi nga mismo ng demon kami ba pakay mo? Oo, ako, kayo pakay ko, sabi nila. Umalis kayo sa taong yan. Alam mo,
Kung kayo po ay first time niyo po mapakinggan ito mga kapatid, no? May kalayaan po sa Panginoon. May kalayaan sa Kanya. Gusto ng Panginoon na mabuhay tayong masagana, matiwasay. Yes, of course. Nag-aalala ka pa minsan dahil sa kalagayan natin. Pero at least not to the point na ikaw ay depressed at oppressed. Kundi, ang dalangin ko, magkaroon ka ng tunay na kalayaan galing sa Panginoon. Maaari bang samahan mo ako? I like to really ask you. Kung ikaw man ay dumarating sa ganyang sitwasyon, kapatid, nasabi mo, Pastor John, pwede bang tulungan mo ako sa panalangin? Hayaan mo ipagpanalangin mo ako at gusto tanggapin si Jesus sa puso ko sa araw na ito. Ako naniniwala. Pag sinundan mo ang panalangin ito, kapatid, ikaw lang at ang Diyos na hindi nakikita ang kausapin mo, magkakaroon ka ng tunay na kalayaan sa puso mo. Mararamdaman mo ang kalayaan na yan. Binibigay niya yan. At mararamdaman mo ang tunay na kalayaan sa buhay mo. Sundan mo ang panalangin ko. At sa inyo po na marahil naririnig nyo na ito pero hindi mo talaga naranasan yung tunay na kalayaan sa isip at sa puso, sumama ka sa panalangin ito, kapatid. Hilingin natin. At ako'y naniniwala sa Panginoon na siya mismo ang lalapit sa iyo at magpapalayas o magpapaalis ng lahat ng depression o oppression na nanggagaling na nagpupunta sa iyo o kaya nangyayari sa iyo. Pwede bang gawin natin? Hihilingin natin sa Kanya. Amen? Pwede bang yumuko ka sandali, kapatid, no? Sa mga first time nyo po mapakinggan ito, hihilingin ko lang po muna na ibigay po ninyo ang puso ninyo sa Panginoon, no? Kasi kayo pa rin ang may-ari ng puso ninyo. Alam niyo po ba? Ang Panginoon kasi, makakapasok lang siya sa puso mo kung bubuksan mo yung puso mo. Siyempre, walang makikialam sa'yo malibang open ka. Di ba? Sino ba ang taong gusto niyang pakialaman siya? Wala naman, di ba? Ganon din ang Panginoon. Papasok lang siya kung iimbitahan natin siya. Kaya pwede mo bang imbitahan mo siya, kapatid? Mabuti ang Diyos na nagmamahal sa iyo. Pero malibang papasukin mo siya, hindi siya makakilos sa iyo. Dahil ikaw pa rin may-ari ng puso mo. Kaya buksan mo ang puso mo at papasukin natin siya. Maniwala ka sa akin, mararanasan mo ang buhay ng masagana na binabanggit ng John 10:10. Nagpunta ako para magkaroon sila ng buhay na masagana. Masagana, maaliwalas na isip at mapayapang puso. Amen? So, sundan mo ang panalangin ito, kapatid, no? Taos puso. Pikit mong mata mo, mas maganda nga hawakan mong puso mo para totoo sa'yo. Pakinggan mo na lang ang boses ko, ha? Sundan mo lang. Sige po, sundan niyo po ang panalangin ito. Panginoon, sige po, gayahin ninyo. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo sa oras na to. Salamat dahil yung narinig ko, yung taong ito, marahil wala nang makapagpala. Wala na rin nagkikare sa kanya. Kinakatakutan siya. Walang makapagpaayos sa kanya. Pero sinadya mo siya. Tunay na mapagmahal kang Diyos, narinig ko. Ako rin. Ako na po ang nagbubukas ng puso ko sa inyo. Maaari po bang pumasok kayo sa puso ko? Alam niyo po ang aking buhay. Kayo lang po ang nakakaalam ng aking background. Sa oras na ito, Panginoong Jesus, patawarin mo nga po ako sa lahat ng aking kasalanan. At hinihiling ko na kayo na po ang pumasok sa puso ko magsimula sa oras na ito. Binubuksan ko po ang aking puso. Pumasok ka. Tinatanggap kita. Maraming salamat po. Sa araw na ito, ikaw na ang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa kalayaan. Salamat po. Sinusuko ko na sa iyo ang aking buhay. Kaya sa akin magsimula sa araw na ito. Salamat po sa buhay na wala hanggan.
na ginawa mo sa cross para sa akin. Salamat po sa buhay na masagana. Tunay na masagana na kaloob ninyo. Masaganang puso, masaganang kaisipan. Lord, yun po ang aking hiling magsimula sa araw na ito. Marami pong salamat. Turuan ninyo akong matuto pa sa iyo. Ito po ang aking hiling sa inyong pangalan, o aking Panginoong Hesus. Amen. 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 Pwede ko po ipanalangin po kayo sandali. Yun po ay panalangin na ang Panginoon na maglilit sa iyo. No? At hinihiling ko kay Lord na lagi kang gabayan niya. At alam kong gagabayan ka niya. At dalahin ko na bumili ka ng Bible. No? May mga Tagalog Bible o English Bible. At kilalanin mo si Jesus. Siya ang Diyos na nagmahal sa iyo. Siya ang Diyos na nagbigay ng buhay sa iyo. Mahal na mahal ka niya. At gusto niyang mabuhay ka ng may kalayaan. Ang pangalan niya si Jesus na ating Panginoon. Sandali lang akong manalangin, no? At sa mga mayroon pong karamdaman o mayroong mga nararamdaman, ako po yung naniniwala na ang Panginoon nagpapagaling hanggang ngayon. Sabi ng Bible, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. At patuloy pa rin siya nagpapagaling. At hilingin po natin sa Kanya na ipuin niya po ang inyong mga karamdaman. Amen? So hilingin po natin at hilingin po natin sa Kanyang kapangyarihan. Hallelujah. Pwede po bang ilagay nyo? Kayo lang naman yan, ano? Ilagay nyo lang po yung kamay ninyo sa parteng masakit sa katawan ninyo. Tingnan po natin ang Panginoon na siya magpagaling. Wala nang pong binanggit sa Bible, pero sabi, lay hands. Kaya lang, online kasi tayo, no? At dalayan ko na Panginoon ko pong aking kamay sa inyo, na parang andyan na rin ako sa tabi nyo. At gamitin nila ang makamay na to, na siya magpagaling sa iyo. Amen? So tayo po manalangin. Father God, anoint me, because power comes from me. I pray, Father in heaven, na ang mga salitang ito, Lord, magdulot sa kanila ng kagalingan. Lord, alam po namin na ito po ay ngunit sabi mo, sa pananampalataya kami magsisigaling. Kaya Lord, gamitin mo po ang pananampalatayang ito mula sa online na ito na umabot po ang kagalingan ito sa mga kapatid kong ito. Hinihiling ko po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, na sa iyong mga latay kami nagsikaling. Na Lord, hinihiling ko in Jesus' name na ang mga karamdamang ito ay magsigaling sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Be healed sa nararamdaman mong parte ng katawan mo sa pangalan ni Jesus. Ang kagalingan ng Panginoong Jesus dumali sa iyo. Oh yes, Lord, idali mo nga mula sa langit ang iyong kagalingan. Yan po panalangin nila Peter sa iyo. Lord, gumawa ka ng milagro. Lord God, ipadala mo nga po, Lord, ang iyong banal na Espiritu, Lord. At magsigaling po ang inyong mga anak na ito, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. At ang liwanag mo, Lord, ay patuloy na bumuhos sa mga kapatid na ito. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat. Maraming salamat, Lord. At pupurihin ka namin. Papamalita namin ang iyong kabutihan, O Lord, na ginawa sa buhay namin sa araw ito. Thank you, Father. Namin sa iyo lahat ng papuri, pasalamat sa amin ito sa pangalan mo, aming Panginoong Hesus. Amen. 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 God bless po sa inyo, mga kapatid. At ayan po ang ating pinag-aralan sa gabi ito, no? Ang kalayaan na galing sa Panginoong Hesus. So God bless you. Basahin niyo lang po, John 10:10, sabi niyo doon, ang anak ng tao ay nagpunta para magkaroon tayo ng buhay na masagana. Amen. So pasaganain ng Lord ang inyong mga buhay. Okay, God bless sa inyo, mga kapatid. God bless you.